Isa ka ng Eve Trey, ano't may sugat ka. Maaari ako saktan ng kapwa naming Eve Trey. Kung gano'n ay may kahinaan rin pala mga bago mandirigma ni Hagrid. Isa sa atin na magsasakripisyo ng kanyang buhay. At mapapas lang siya. Magiging Eve Trey siya at siya ang kakalaban sa mga Hadezar. Hindi ako lalaban sa inyo. Sa halip narito ako upang makipagkaisa. Nais ko rin humingi ng tawad sa inyong lahat sa aking mga nagawang kasalanan. Pinapatawad na kita. Alena, tanggapin mong muli ang iyong brilyante tanda ng aking paghingi ng tawad sa iyo. Ang aking brilyante. Hindi pa ako handang maniwala sa iyo, Beren. Magkakasama na sila. Isang magandang balita ito. Buo ng muli ang apat na sangre. Narito rin si Pirena. Ipagpatuloy lamang ninyo ang paghahanap sa kanyang mga kapatid sapagkat nais kong makuha sa kanila nang sabay-sabay ang lahat ng brilyanteng nais kong makuha. Umalis na kayo rito. Hindi kayo ligtas dito. Maliban sa Lireo, ay hawak ninyo ang Sapiro. Aswal, Amaro, Agane, pagtungo tayo sa Sapiro. Amihan, hindi maaari lagi na tayo tatakas kinahabol. May hangganan rin dapat ang kanilang paghahabol sa atin. Mangyayari lang yon kung madadaig natin sila. Madadaig lang natin sila. Isasagawa natin ang aking balak. Amihan, hindi mo kailangan isakripisyo ang buhay mo. Yun na ang plano upang matalo natin sila. Sabihan mo si Amihan na nandito na kami. May ilang sandali pa kayo upang namnamin ang mga natitira niyong buhay. Hanapin niyo na muna si Lyra at si Mira. Nais ko silang makausap. Ako na ang haharap sa kanila. Sana ako sa'yo, Amin. Hindi, Brave. Ako lang ang haharap kay Hag. Huwag mo na akong alalahanin ni Brave. Mag-iingat ako. Inay, pinapatawag niyo daw po kami. Oo, mga anak. Nais ko lang kayong yakapin. Ina, bakit kayo tumatangis? Bakit po, Nay? Ano po nangyayari? Ba't kayo umiiyak? Sa sandaling sumilay ang araw at hindi pa rin sila lumalabas, papasukin natin ang Sapiro. At sa pagkakataong ito, wala tayong ititirang buhay. Mga Hadezar, magsipaghanda kayo sapagkat muli kayong mapapalaban. Agane, Amaro, Asbal. Lyra, hindi lang ang Reyna ang tumatapos. Pati si Ashti Donaya. Ashti, bakit? Ano po nangyayari? Inay! Inay, ano po nangyayari? Anak, luha lang ito. Malabis-labis na saya at tuwa. Naginantimpalaan ako ni Evre ng 2 babaeng anak na iba yung pagmamalaki ko at pagmahal. Lyra, makinig kayo sa akin. Sana kayong magbabago. Huwag niyo kami gayahin magkakapatid. Huwag kayong mag-aaway. At sa halip, sana bantayan niyo at alagaan niyo ang isa't isa. Kahit ang tunay na magkakapatid. Inay, ganyan naman po kami ni Mira. Pero, tama na po. Tinatakot niyo po ako. Ina, ano ba talagang dahil bakit kayo nagkakaganyan?
Nais ko lang sabihin sa inyo at iparamdam na mahal ko kayo, mga anak ko. Palagi niyong tatandaan yan. Ikaw rin iyo, mga anak. Ikaw rin iyo, ina. Ngayon naman, literal na drama queen naman kayo eh. Mahal din namin kayo. Sobra-sobra po. Paparating na Eve 3. Esta Secto. Ano ang kailangan mo, Eve 3? Narito ako upang maghatid ng mensahe ng aming hari. At ano ang mensahe ng aking magaling na ama? Sabihin mo, makikinig kami. Binibigyan tayo ng aking walang kwentang ama ng hanggang bukas ng umaga upang sumuko. Nais niyang ibigay natin sa kanyang lahat ng kanyang hinihingi. Kung hindi ay buburahin niya ang buhay ng mga diwata at natitirang sapirian sa buong Encantadia. At hindi lamang siya nananakot. Batid nating lahat kung anong kayang gawin ni Hagon. Kaya minumungkahi ko sa inyo na kinakailangan natin takasan ang sapiro sa lalong madaling panahon. Saan tayo patutungo? Sa kabundukan. Kailangan natin magtago at magpalakas muli. Hindi ko tututulan yan, Rehab. Sapagkat yan lang nakikita kong pinakamagandang magagawa natin sa ngayon. Kabisado ko ang mga bundok sa Sapiro, Lireo, at pati na rin sa Adamia. Kaya't maigigiya ko kayo kung saan may maaari tayong pagtaguan. Ngunit hanggang kailan na naman tayo magtatago? At anong klaseng buhay ang mararanasan natin? Alam nating isa-isa tayong papaslangin nila Hagon na parang mga pasneya. Hindi yun ang buhay na karapat-dapat para sa ating lahat. Mababa man ang uri ng engkantado o may dugong bughaw. Ngunit wala na tayong pamimilian. Liban na lamang kung may iba ka pang naiisip na paraan. Bakit hindi mo sa kanila sabihin ng iyong plano? Aking kapatid. Kung may iba man. Hindi na muna, Allen. Ngunit tumungo na kayo sa kabundukan. Mananatili ako dito. Magmamanman ako sa mga hator. Magpapaiwan ako dito. Sasamahan ko si Amir. Itong Reyna. Susunod naman kayo, hindi ba? Oo, Rehab. Huwag kang mag-alala. Susunod kami. Avisale Eshma. Sangre Danaya. Muros, Maika. Halina't samahan niyo ako tignan ang mapa kung saan tayo maaari magtungo. Naghahanda na sina Ibarra sa iyong pagtakas. Sa aming pagtakas? Bakit, Alena? Hindi ka ba sasama sa amin? Magpapaiwan ka rin ba dito upang magmanman? Hindi pagmamanman ang gagawin nila Amihan at Idanaya, kaya sila nagpaiwan dito. May ibang plano ang ating Reyna. Anong ibang plano?
Isasakripisyo niya ang kanyang buhay. Lalabanan niya ang mga Hadezar upang mamatay. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Ako ang isa sa iyong mga espiritong mata, Cassiopeia. At nakikita ko dito na isa sa mga sangre ang mamamaalam na isa sa kanila ang mawawalan ng buhay. Mahal kong balintataw, sabihin mo sa akin, sino sa apat na sangre ang mamamaalam? Ang reyna. Hindi maaaring mamatay si Amihan. Kunin niyo lahat ng sandatang naririto at dadalhin natin. Sundan niyo ang iniutos ng inyong Rehav. Ngayon din! Reyna Amihan! Maaari ba kitang makausap, Ibrahim? May pag-uutos ka ba sa akin, mahal kong Reyna? Nais ko lang magpaalam, Ibrahim. At magpasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Kahit kailan hindi mo ako iniwan, pinabayaan. Katulad ng sinabi ko sa iyo noon, na kahit kailan ay hindi kita iiwan at pababayaan. Hindi ka lang naging isang mabuting kaibigan, kundi isang kasama na maaasahan ko at kasangga ko sa paikipaglaban. Hindi mo alam, Ibrahim, kung gaano mo pinasaya ang aking puso nung ako ay nalulungkot at kung gaano mo pinalakas ang aking loob nung ako ay nangihina. At nais kong malaman mo na mahal kita. Sa sandaling mapas lang si Amihan, agad-agad yung lalabanan ng mga Hadezar bilang isang Ivtre. Sa pamagitan nun ay maliligtas tayong lahat at ang buong Encantadia. Kaya pala iba ang mga kinikilos at isinasaad ni Amihan. May iba na pala siyang balak. Isang malaking sakripisyo at tunay na kabayanihan. Isang bagay na hindi ko magagawa. Tunay nga ang pasya ng ating ina. Karapat-dapat nang maging reyna si Amihan. Padre Ibrahim, kung hinagkan kita, hindi ko inaasahan
Ngunit napakasaya ko, Amihan. Ito ang halik na akala ko'y sa panaginip ko lang mararanasan. Ngunit ngayon ay dinaranas ko na. Ngunit bakit ka ganun? Bakit ka malungkot? Dahil hindi natin alam ang maaaring mangyari, Ibrahim. Kaya isipin mo na lamang. Ito ang aking paraan upang magpaalam sa'yo. Paalam. Ama ng aking anak. Kaisa-isang lalaki na minahal ko. Maliban sa aking ama. Alam ko hindi ipinahihintulot na magmahal ang isang reyna. Ngunit mahal kita, Ibrahim. Mahal kita. Amihan, ganun din ako. Mahal na mahal kita. Mira, nakatapos na ng pagpupulong ng mga nakatatanda. Ang utos ay likas na naman tayo para makatakas sa mga kaaway. Kaya halika na. Tumulong tayo sa paghahanda ng mga gamit. Di mo ba ako naririnig? Hindi ko akalain na magiging espadang to. Walang magawa laban sa mga hadizar. Hindi naman sa walang magawa. Nakakasugat naman yan eh. Pero yun nga lang, hindi na mamamatay ang namatay na. Paano kaya kung sugatan ko ng sugatan ng isa? Hindi kaya mamatay ang isang hadizar sa dami ng mga sugat nito. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto mong itest yung espada mo? Wala namang mawawala kung aalamin ko ang buong kakayanan nito. Hindi ba? Halika na, bago pa may makapigil sa atin. Kaya't huwag kang magpaalam sa akin ng ganyan. Dahil alam ko, nakakatingak ako na magsasama pa tayo na mas matagal pa. Marami pa tayong labanan na magkasamang pagtatagumpayan. At isa pa, Amihan, mayroon rin tayong isang anak na dapat ay kapwa nating ginagabayan. Isang anak na alam kong hindi mo mababaya. Nabatid ko na magiging masaya siya kapag nakita niya kanyang mga magulang na magkasama. Kaya, Amihan, pilitin nating mabuhay para sa ating anak. At para na rin sa isa't isa. Ipangako mo sa akin, Amihan, na mabubuhay ka na matagal at magkakasama pa tayo habang buhay.
Ngayon, napakasaya ko na. Pagkat alam ko na ang pinakamamahal ko ay mataang natili sa amin. Pipilitin niyang mabuhay at makaligtas para sa aming dalawa ni Lyra. Ayun na sila. Gawin mo yung mga sinabi ko sa'yo. Ayun din. Ingat ka. Mabuhay! I am Lyra of Laredo Encantadia! May kasabihan na nagsasabing ang mga zombing hindi nagmumumog may bad breath. At may ka! Bahuan! Aloha, zombies! Yes! 3 down! Diyos ko po. Kapagod. Kapagod to. Bessie, tirahin mo sa ulo. Ganun yung mga zombie movies na napapanood ko dati. Nachuchugi kapag sa ulo tinamaan. Chugi? Namamatay. Sa ulo, ah. Bessie, sa ulo, ah. Oh, Bessie! Diba? Nagtagumpay tayo! Sabi sa'yo, Bessie, sa ulo eh. Buhay pa rin! Wala na sila. Ang galing! Bessie, mukhang nahanap na natin. Nahanap na natin ng palaban sa mga Hadizar. Bessie, buhay pa rin sila. Maaaring ang hawak ng sandata ay mula kay Emre, ngunit maging siya ay walang kapangyarihan laban sa mga idre na mula sa Balaak. Kaya humanda kayong mga diwata pagkat nalalapit na ang inyong katapusan! Ngunit hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa niya iyon. Kailangan niyang gawin yun, Perena. Dahil yun lamang ang paraan para labanan silang lahat. Sa ngayon, maliban na lamang kung makukuha natin ang 2 brilyante na hawak ni Hagon. Ngunit patid ko na mahihirapan din nating isagawa yun. Kaya't nauunawaan ko si Amihan kung hahantong sa ganito ang kanyang pasya.
Ngunit hindi siya maaaring mamatay. Manghihina ang sente ng lahat kapag may nangyaring masama sa ating mahal na reyna. Isa pa, sasama ang loob ni Lyra. Maging ng aking anak. Alena, kailangan nating pigilan si Amihan. Hindi siyang dapat magsakripisyo. Hindi siya. Kundi ako. Ano yung sinasabi? Na sa ating magkakapatid, ako lamang ang walang maiiwan na mahal sa buhay dito sa Encantadia. Dahil limao na ang aking anak. Uunahan ko si Amin sa kanyang binabalak. Ako ang lalaban. Ako ang magsasakripisyo ng buhay. Huwag kang hangal, Alena! Tigilan niyo ni Amihan ang pagsampit ng anumang tungkol sa pagsasakripisyo. Walang sino man sa ating magkakapatid ang dapat na magbuwis ng buhay. Kailangan magawa yun, Tirena. Upang mailigtas tayong lahat. Upang madaig lahat ng mga kalaban. Tama si Amihan. Isa sa atin ang kailangan magbuwis ng buhay at hindi siya yun, kundi ako! Inuulit ko ang aking tanong. Totoo ba? Totoo bang mamamaalam na ang reyna? Hindi. Hindi, Marmi. Bakit ganun? Bakit pati si Alena ay pinakita? Nangangahulugan ba ito na 2 sa 4 na sagrang mamamatay? Badhalang Emre, maawa kayo. Huwag niyo po itong pahintulutan. Ngayon na lamang tayo nagkakasama-samang magkakapatid. Ano't tila muli tayong mabubuwag at magkakahiwa-hiwalay. Pero na sa pagkakataong ito, itong makakabuti para sa ating ngunit. Terena, pakiusap. Huwag mo ito sasabihin kay Amihan o kay Danaya tungkol sa aking mga binabalak. Huwag ka munang umalis dito at wag mo munang itakasin na Ibaro hanggat hindi ako nakakabalik. Bakit? Saan ka pupunta? Huwag ka na magtanong. Utang na loob, sundin mo na lamang ang aking sinabi. Tayo na. Nihintay na tayo ni Nawahid at iba pang mga asigano. Uutusan ko mapa sa'yo ang aking brilyante. Hindi mo kailangan ka nang tumutol, Danaya. Tanggapin mo na lang ang aking brilyante. Tila wala ng ibang nilalang na nandito. Mukhang naisahan ka na naman ng mga diwata, Hagor. Nagkakamali ka, Sval. Matalang, Emre. Sana gabayan niyo po ako sa aking gagawing makikipaglaban. Nawahay ito ang maging paraan upang mapalaya ang Encantadia sa aming mga kaaway. Paalam, aking buhay. Paalam, Encantadia. Ikasisi akong magkasama-sama kayo, Narakim at Minea.